kung ako nag-out, na hindi pa ako nakapag-asawa, hindi pa ako nagkaroon ng career, baka maitakwil talaga ako. The first time na kinausap ko yung Diyos, ba't mo akong ginawang ganito kung ganito pala yung magiging buhay ko? Ba't mo akong ginawang ganito? Kahit mabuti kang tao, at the end of the day, bakla ka pa rin. Kasalanan agad yan. If what I feel for this person is love, then how can that be wrong? Magandang umaga, tanghali, gabi mga kakape. Welcome to Pause. I'm your host, Val Garcia. And happy Pride Month to all of us. Yan, masayang-masaya ako ngayon because I am with another favorite set of friends na tagal kong di nakita and a new friend na makakasama natin ngayon. No? Bago ko magpatuloy, konting pakilala naman dyan mga kakape. Hello, I'm Del, former segment producer writer ng ABS-CBN and currently desk officer ng PTV4. Hi, Val. Ako si Camille. I'm 31 years old and actually I've been to many different industries. So, meron ako experience sa academe, sa food and hospitality industry, and ngayon sa BPO. Thank you mga kakape. Ang episode natin ngayon ay very very close to my heart because this is the first episode under the Buhay Bahaghari series and we will talk about the life inside the community ng mga LGBT, no? Sa panimula natin, pwede bang magkwento muna tayo? Ano ang naging journey natin sa ating pagiging LG? So, ako, ang makakonsider ko talaga na first experience or awakening ko about my sexuality nung college. Siguro I was 17 or 18 years old. And nag-aral kasi ako sa all-girls school. So, eventually, parang I believe nung second year college ako, nagkaroon ako ng partner, which is babae kasi nga all-girls school siya. Pero syempre, at that time, everybody would say na, syempre, nasa all-girls school ka. So, lahat naman ng kasama mo babae. So, normal lang naman na magkagusto ako sa babae. Pero at that point, parang ako mismo, yung mind ko, hindi ko tinanggap yung rationality na yon na sinasabi ng lahat na around me. So, of course, that's including my friends, family. Doon kasi parang naging, kaya yung term ko kanina was awakening. Kasi yung una, iniisip ko, paano nagkakagusto yung girl sa isang girl? Di ba, dapat friends lang kayo. Ganun ako ka-innocent. Pero, nung nagkaroon na ako ng partner, looking back, mas meron akong tendency ma-attract sa girl. Ngayon, yung attraction na yon, ang thinking ko sa kanya is parang, baka naiinggit ako doon sa girl or baka gusto ko maging katulad ng girl na yon. Humahanga ako at that level na gusto ko siyang nakikita, gusto ko siyang, parang iba yung feeling ko na hindi ko masyadong na-experience na kapag sa guy ko, sa mga guy na gwapo naman, kasi marami naman akong ganun na-appreciate ko naman na gwapo sila or na sila yung crush ng bayan, pero walang ganung katulad nung sa girl. Kaya nung college ako, nung nangyari yon, parang hindi lang ito dahil puro girls kami, parang there's more to it. Pero at the same time, syempre, marami akong fears kasi alam ko hindi yun yung normal. Bata pa ako, first time na nangyari to, wala naman. And hindi rin kasi ako flamboyant, so hindi ako nag-cross-dress. Mas madalas siyang invalidate na hindi naman kasi hindi ka naman ganito magdamit. Lalo na nung time ko parang ganon. Meron silang isa lang yung itsura ng parang lesbian sa kanila or nagkakagusto sa babae, which is hindi, nung time na yon talagang hindi naman masyado. So syempre mas may tendency ako ma-invalidate. So yun yung pinakaunang struggle ko, I would say, yung invalidation. Parang yun yung pinaka-masakit or pinaka-challenge sa akin at that time. So, ganun siya. Ganun yung naging beginning for me. Parang mix ng parang I want to look into myself more, pero at the same time, parang ang dami ko ring fears na nakita. Correct, nakakatakot yun at an early age, no? Nararamdaman mo yun, syempre parang ano ba to, normal ba to? Diba? Parang akala, kung may mararamdaman man tayo, perhaps kasi nga,
you studied in a exclusive school, so ang tendency is to be close with girls. So parang automatic lang na parang chami ano lang kami, no? Chika lang kami. Pero kinalaunan parang may something, may kilig. How about you, Del? Yes. How was it for you? Paano mo na discover na ito ang iyong ano? Journey ko, Yes. yung journey. Kasi galing ako sa, I have two siblings. Puro kami lalaki. Oh. So panganay ako sa family. Ang gusto kasi ng parents ko, parang gusto nila babae yung maging anak nila. Oh. Pero lumabas ako nga lalaki. So nandiyan yung, siguro out of disappointment, siguro hindi, tiyatry nila na dinadamitan nila ako ng babae, parang gano'n. Binibisan ako ng mga duster, mga ganun. Noong time na yun, yung bata pa. Bukod pa dun sa gusto nila, babae yung anak nila. Dun ata siguro naka-affect yung aking sexuality. I mean, dun yung influence. Sobrang sila, sheltered ako. Nung lumalaki na ako, pinapantayan pa rin ako. Nagtatrabaho na ako, sinusundo pa rin ako. Nagtatrabaho? Oo, nag-working student kasi ako. Maga ako nag-working student. So, binabantayan nila ako lagi. Habang lumalaki ako, parang doon ko na-feel na yung soft part ng heart mo, parang mas na-strengthen. Parang gano'n. Pero, I don't remember any moment na nag-come out ako of my sexuality. Wow. Parang nagkaroon lang kami ng problema ng brother ko. Nagka-crush na ako ng mga Anong grade yan? mga teenager ako, siguro mga high school or early college. Oo, parang kay Kams din no? So nagka-crush na ako. Tapos yung first experience ko na magkaroon talaga ng jowa, nalaman pa ng brother ko. So yun yung nagkaroon ng parang sign na eto na, feeling ko malalaman na nila. Kinonfront ako ng brother ko. Okay. Sabi niya, kuya kasi ko, di ba? So sabi niya, nag-aaway kami nun na parang, kuya, alam ko na yung sekreto mo. Hindi mo na matatago sa akin. Kasi yung second brother ko, siya yung pinaka galit sa akin. Yung, di ba parang sa magkakapatid may close ka. Siya yung hindi ko ka-close. Siya yung nag-confront sa akin. Nag-away to the point na papalayasin ka. Ng kapatid mo? Oo, parang ganun. Pero namagitan sa amin yung tatay ko. Oh, wow. Doon ko na feel na okay pala ako sa kanila kahit anong mangyari. Tapos yun na, hindi na napapag-usapan sa bahay yung sexuality. Parang naging natural na lang. Since nagkwento na kayo yung start, I'm a late bloomer. Medyo late in life ko na siya talaga tinanggap. Acceptance kasi siguro bata pa ako, I am more of a masculine, but I never realized that I will be in this community because I thought it was just normal dahil panganay ako, katulad mo no, ang mga panganay strong personality, yung mga parang normal lang yan kasi panganay ka and all. I like protecting the people I love. So parang okay lang, chill lang ako, although napagsasabihan ako na pakababae ka, yung mga ganon, pakababae ka. And every time na may magtatanong sa akin, baka tomboy ka, sabi ko no. Sabi ko, never ako nagkagusto sa babae. As in talaga yung mukha ko, kung makikita nyo lang mga kakape mukha ko, every time that they would ask me tomboy ka ba? Talagang yung mukha ko. Na-offend ka? Oo, na-offend ako kasi parang hindi ako nagkakagusto sa babae. Ew. Yung mga gano'n. Oo, ew. Di ko type ang mga girls. But then again, Pero sincere ka sa pagsasabi mo na hindi ka talaga yes, never. Kahit makakita ako ng magandang babae, napapalingon ako because she's pretty. But wala akong any romantic feeling para sa kanya. No? Gusto ko siya maging girlfriend o never. Kasi pala,
Kasi pala, ang type ko pala ay butch. Okay. Kasi strong yung personality ko. I was looking for someone stronger than me. Na parang yung someone who would take care of me. Nandun pa rin ako sa idea ng masculinity na ano. So, ang ano ko, kahit na I accepted now that I'm a bisexual, I am still doon sa feminine. Astig-astig lang ako. Pero ako ay malambot na malambot sa loob. Mentos nga, ika nga. Strong in the outside, pero sa loob, softy talaga. And I wanted to be treated like a female. Yun yung gusto kong ma-experience. So nung nagkaroon ako ng ganong feeling towards a woman, medyo na confused talaga ako noon. It took me time. Ayun kayo paano nyo nalampasan nyo? Kasi with me, I felt so lonely na ako lang yung nagpo-proseso ng nararamdaman ko. Parang katulad sa iyo, Kams, nandun yung rejection na hindi ako bi. I do not want to put that label on me. Parang and she's a mental health supporter nung yung nag-process sa akin na kaya ako nagkakagusto sa kanya dahil I see her as a male. And nira-rationalize ko yon na hindi ako nakikita ko lang siya as a male. Pero nung sinabi niya sa akin, oo nga miss, but at the end of the day, babae siya. So, ang hirap lunukin the idea na nagkakagusto ko sa babae. Kumbaga the term is, I suffered silently. Wala akong mapagsabihan kasi natatakot ako how my family would react, how my colleagues would react. Alam mo ba, por Diyos por Santo, for how many years they know me as this. Tapos biglang sasabihin mo na ganon, parang feeling ko babagsak yung mundo. Takot na takot ako. Kasi it's a decision Wala nang atrasan Yun ang inisip ko pag in-entertain ko tong feeling na to, talagang ito na ako. Tsaka siguro ang dami mo kasing kailangan i-consider. Yes. Diba? Profession, family. Ang dami. Correct. At ang tagal na panahon na ito yung imahe ko. And yun lalo na sa trabaho ko na medyo sensitive. Not all people in the management would accept, although sinasabi natin na accepting na ang ating society, but alam niyo sa totoong buhay, hindi rin ganoon. Hindi pa talaga, totally hindi pa. Oo, mararamdaman mo yung alam mo yung pag may meron kang kausap, kahit hindi siya magsalita, the way ka lang tignan. The way ka niya tignan. You're being judged. Yes. It means a lot. It says a lot. Kaya nandun lahat yung takot ko. Hindi ko siya talaga in-entertain. Parang akala ko trip-trip lang. Kasi may pagkamakulit kasi ko na mahilig ako mang-asar. Lalo na pag alam kong naaasar yung inaasar ko. So, aasarin ko siya lalo. And I thought I was just being playful na crush ko tong tao na to. Hindi ko siya sineryoso. So, yung pala, it was really me. Okay. Ito pala talaga ako. So yun yung naging struggle ko doon na buti sa'yo parang napaka-swabe nung sa'yo Oo kasi siguro it helps din siguro sa akin na open-minded understanding ng parents ko. So sila yung naging support group ko siguro. Pero parang ang maganda lang nangyari sa akin, yung pinaka-importanting tao na dapat na makakatanggap sa iyo
which is yung family. Mhm. Sila yung naging comfort zone ko. Totoo. Sila yung pinakamahalaga. Sila yung pinakamahalaga. Kaya lang yung kay Kams kasi parang no? Yung huling na kwento mo wala pang... Yung time na nabanggit ko kanina, kung kailan siya nagsimula, parang doon din nagsimula yung... Parang eventually, hindi ko naman sinasabi, nalaman din ng magulang ko. Yung mami ko, yung unang nakaalam, tas sinabi niya sa daddy ko. Parang yun yung pain ko rin nun. Parang hindi na kami nagsalita eh. Umiyak siya. Yung mami ko umiyak siya, tas umiyak din ako. Kasi hindi ko rin alam paano ipaprocess, anong explain ko. Kasi totoo naman na meron akong girlfriend na and syempre sa kanya naman parang sabi niya rin na hindi yan yung normal, hindi yan yung gusto ayun yung masakit sa akin na hindi ko makakalimutan up to this day. Sinabi niya na hindi yan yung pangarap ko para sa'yo. Parang, though, naman yung, di ba may sarili-sarili naman talaga tayong pangarap, pero syempre pag sa magulang mo narinig yung ganong word na parang by simply being my true self, parang na-fail ko siya on that aspect. Kahit alam ko hindi ko naman kasalanan, pero masakit pa rin. Parang ganon yung naging experience ko nung panahon na yun. Kaya mas lalo akong, parang for the longest time, tumatak sa akin yung experience ko na yun with my parents. Kasi nga, there came to a point na gusto nila akong ihatid sundo sa school kasi ayaw nga nilang makasama ko yung pabantayan ako. Sabi ko, ang tanda ko na nun college, pero parang nahuli naman ata kasi nung mas bata ako, parang wala namang gano'n. Nakauwi ako mag-isa. First relationship ko din yun. So parang kung ito naman yung first love, parang ayaw ko naman na maging ganito yung buhay ko. So for the longest time, yung relationship na yun nag-end, pero parang yung fear ko of having another relationship kasi nga having to go through the process again, parang yun yung nasa mind ko. Ayun, just a story of hope dito sa story ko na to. People can change their minds lalo na kapag because of love. Dahil yun yung nakita ko sa tatlo kami pero ako lang yung girl. Ayan. Pero yun nga yung na-realize ko, parang because of love they can really they can really evolve, they can really change their minds. So sa siblings mo, nagka-problema ko. Hindi naman. Actually, yung mga siblings ko naman ever since very open-minded naman sila. So Sa parents lang. Sa parents lang. Pero ngayon, hindi nila masyadong, kasi nagigets ko rin naman na hindi nila masyadong maintindihan. Pero yun yung natutuwa ako. Kasi kahit hindi nila maintindihan, they respect me for it. And May support ka. they support me for it. Kasi alam ko naman na hindi talaga nila totally maintindihan. Which is, hindi naman yun yung end goal ko. Parang ito lang na maging comfortable lang ako na isama siya pag may lalabas kami. Parang yung ganong... Napakilala mo naman. Oo, napakilala ko na. So, talagang, kami, 180 degrees tong story na to. Pero syempre, years in the making yun kasi from teenagers, tas ngayon. Correct. So may meet the parents din kayo? Oo, meron. Ikaw ba? May napakilala ka ba? Ayun, wala. Wala. Sa brother ko lang. O, parang yung kwento nyo kasi ikaw, ang conflict mo at the beginning is with your parents. Ikaw naman with your siblings. Oo. Ako with myself. That's the conflict, Oo. no? At least iba-iba tayo ng struggle na situation. talaga. Oo. Pero alam mo, kung halimbawa, no, na nagkaroon ako ng ganitong realization earlier in life, katulad yung kay Kams, I think I would have a very hard time. Tingin ko baka maitakwil talaga ako. Kasi sobrang higpit kasi ng family. Very traditional kasi ang family namin. Conservative. Kung ako nag-out na hindi pa ako nakapag-asawa, hindi pa ako nagkaroon ng ganitong career, ay tingin ko mukhang matindi ang pagdadaanan ko. This sa family ko. Kaya lang sila hindi ngayon masyadong nag-oppose because parang wala na akong dapat i-fulfill. Kasi laging ang dahilan nun, ayaw mo ba magkaanak? Sayang, di ba? Yung gano'n, di ba? Ano mo yun? Actually, totoo yan. Di ba? Totoo. Paano yan? Di ka Kaso magkakaanak. lang, di ba, parang ang unfair lang na parang kailangan mong parang may i-prove ka sa sarili mo pag wala tanggapin. Parang may collateral lagi. Parang ganon. Lagi may kapalit Oo, yan. may kapalit. May dapat kang dapat mong tubusin yung sarili mo. Kung established ka na, kung financially well-off ka na, saka lang sila mapapalagay para makakapante or
tatanggapin ka nila. Parang gano'n, ano. Yan, naintindihan naman Kasi natin. may friends din ako na gano'n. Na parang, parang hindi siya tanggap talaga until now. Kasi parang wala pa siyang napapatunayan. I see. So parang ganun. Fortunate tayo na kahit pa paano, di ba? Kailangan may patunayan mo na. Oo. Parang sabi ko nga, na-mention ko sa kanya, sabi ko, ano ba yan? Parang kailangan mo bang bilhin yung respeto mo, yung iyong sexuality sa magulang mo. Yun ang masaklap. Nung kanina nga, kasi late bloomer nga ako, kaya medyo nag-catch up ako. No? Nagkaroon ako ng immersion program. I immerse myself in the community. I want to know na ano ba tong community na kinabibilangan ko. At karamihan ng mga nakakwentuhan ko na mga lesbian butch, no, wala ko masyadong exposure sa gay men kasi yung mga gay friends ko, hindi ko na sila nakakakwentuhan, wala na kaming interaction much. So when I accepted na this is me, I am more into lesbians. So ang napansin ko sa kanila din the same, no, na kailangan may patunayan sa pamilya na kailangan they provide. Kapag hindi sila nakakapag-provide sa family, parang nawawala yung value sa family, na parang pag wala kang maibigay, wala kang value. Parang medyo yun, no, masakit yun. Masakit yun kasi ang pagmamahal ay hindi nabibili, no? Ibinibigay lang ito ng libre. Totoo. Na kung mahal mo, regardless kung ito po in terms of family, di ba? Nung nag-out ako sa daddy ko, ganun talagang syokot sila, na syokot talaga. Akala nila, pinagtitripan mo ba kami? Ganon kagad. And then, sabi ko na lang sa daddy ko, like kanina sabi nyo, Daddy, if you do not understand, that's okay. Ang akin lang, magtiwala ka na I know how to make good decisions. Marunong akong magdesisyon ng tama sa buhay ko at responsable ako sa mga desisyon ko. And then, quiet na sila. Wala na silang naimik pa. Yes. Kaya lang, mamaya, may ibang aspeto pa yon, no? So, okay na, settled na yon kasi may napatunayan ka na matinong tao ka. May pangarap ka sa buhay, hindi ka walwal. Kaya lang, how about our faith? No? Lalo na tayong mga Pinoy, tayo ay karamihan sa atin, sagradong Katoliko. Sabi nga, tayo sa Asia, ang pinakamaraming Katoliko dito. So, paano yon? Paano natin ikakasal yung pagkatao natin sa spiritual life? Kasi 'di ba sabi nga sa Bible, dalawa lang daw ang nilikha ng Diyos, babae at lalaki. So how do we make peace of that? Ang hirap no? Oo, sobra. Ano rin naman kami, Sagrado Katoliko. Yung ko kasi, yung kapatid ko, nung nagkaroon sila ng sariling pamilya, ang bilis. Parang feeling ko, bakit itong kapatid ko, mas bata, younger sa akin, pero nagka-family, hindi natapos yung pag-aaral. Pero okay lang. Pero pag sa akin, pag halimbawa gusto kong something na magpapalam ako, kung nga ganon, yun kumukontra agad yung kapatid kong isa. Talagang yung kapatid mo talaga. Ang dahilan niya. Nasaan ba siya? Matindi yung struggle ko dun sa kapatid kong yun. Nung kinasal yung kapatid ko, okay lang, hindi natapos, okay lang. Pero nung ako yung parang nalaman niya na may someone, ay antindi ng mga pinagsasabi sa akin. Parang nandun na yung kine-question yung yung aking narating din kahit pa paano. Kasi di ba, ako talaga sabi ko sa sarili ko, kailangan kong matapos talaga kahit ano mangyari. Kasi alam ko na sa sarili ko na balang araw magiging mag-isa ako eh. Parang ganun, inaano ko na yung sarili ko. Kino-convince ko na, nire-ready ko na rin na when I
na-become old, mag-isa lang talaga ako. Oh. So, inaayos ko naman yung life ko. Pero nandun yung discouragement coming dun sa sibling, sa brother ko, na una-una yung religion nga. Parang kasalanan agad yan. Yes, Sa- yes. Parang sinasabi niya na kahit anong mabuti kang tao, at kahit gaano ka mapagbigay, giver kasi ako lagi. Tapos hindi rin ako palaaway, wala akong nakakaaway. At the end of the day, bakla ka pa rin. Sabi niya ganun. Pag nag-aaway kami, ganun siya lagi. Bakit naman? Tapos, kasalanan niya sa Diyos. Parang ganun siya lagi. Oo. Pero nasanay na lang siguro ako ng ganun. Oo. Tapos hindi ko na siya pinapansin. Parang kahit anong sabihin niya sa akin, labas-pasok na lang. Kasi naisip ko na lang, may parents naman ako, meron naman akong brother na isa pa, na yung brother ko nakakwentuhan ko ng anything under the sun. Napakilala ko rin. Siya lang yung nakakilala dun sa 12-year relationship. Oh, 12 years! Ang haba 12 ng years. hair! Pero wala na kami. Sad ending yun. Yung aking brother, siya lang yung sa family, yung hindi ako welcome. Naisip ko, si mama nga, si papa, natanggap ako. Tapos, yung isa kong brother, natanggap ako. Bakit ikaw hindi mo ako matanggap? Yun nga, no? Yun yung other side. Yun yung downside ng decision na to. We cannot please everybody. Kahit niya, tama naman siya. Kahit na anong bait mo, kahit na anong sipag mo, still, people would always say something. I think hindi ka nag-iisa sa ganong sitwasyon. Marami sa atin. At marami akong nakakasalamuha na ganun yung nagiging dilema. Hindi talaga sa buong pamilya magiging iisa yung pagtanggap. At tanggap natin yon, 'di ba? Kaya hinanda natin yung sarili natin dun sa mga moment na yon. How about you? Kasi sabi mo kanina, Kams, no, nag-aral ka sa isang exclusive school. So paano mo pinag-meet yung faith and your decision? Yun nga, yung family ko, pinalaki kami na lagi kami nag-grocery, lagi kami magsisimba sabay-sabay. And yun nga, nasa Catholic school pa ako. Parang yung una kagad pumasok sa isip ko, nung na-experience ko na, nung nag-out na ako, nung nararamdaman ko na yung mga pain because of the rejection. Parang the first time na kinausap ko yung Diyos ng hindi dasal, na sabi ko, ba't mo ako ginawang ganito kung ganito pala yung magiging buhay ko? Parang ganun kagad, parang out of anger kagad. Actually, it changed my spirituality forever. Everybody sa church tinuturo na masama yan. Tapos paano mo hanapin yung Diyos doon? Parang, pero at the end of it all, parang naisip ko, ang galing naman ng Diyos na kahit binigay niya sa akin yun, doon niya pinakita na kasi with this kind of experience, at least marami akong natutunan in terms of, when it comes to myself, pati yung mga tao sa paligid ko, parang opportunity for them to be more understanding. Parang ganun ko siya tinitingnan. Simula nung tinanggap mo, parang mas naging accepting ka sa ibang tao. Parang ganun. Parang it encourage kindness even more. So yun yung, siguro, yun pala yung gift, yung hidden gift niya na hindi ko nakita nung una. Totoo yun, mga kakape, no? How you treat yourself is how you will treat other people. Kung mahal mo at tanggap mo ang sarili mo, you will be accepting and more tolerant of other people's shortcomings. Naiintindihan mo na hindi sila perpekto dahil hindi ka rin perpekto. Pero ako naman, pinaghandaan ko ang aking speech pagdating ko sa sa faith, no? Kasi I have a friend na talagang sagrado katoliko, and she's important to me. That's why I want to explain my decision to her the best way that I can. I want her to understand. I would love it kung maiintindihan niya ako. Pero kung hindi, alam kong magiging malungkot ako kung hindi. Kaya pinaghandaan ko talaga. And katulad nga dalawa lang daw ang ginawa ng Diyos, babae at lalaki. So it's sinful if you will be with the same sex. So I reflected, I look into the deepest part of me. Kabitu-bitukahan ko, hinalughog ko. How can I make peace of my decision? Kasi I do not want to displease my God. Ayokong magalit siya sa akin. I see my spiritual relationship
very personal. So I came up with this when I told her, yeah, she said na it's based on the Bible, ganyan ganyan. So I told her, alam mo, the God that I know, my God is the God of love. If what I feel for this person is love, then how can that be wrong? Ito. So that's how I made peace. So ang alam ko ang Diyos ko ay hindi ma-discriminative. Siya ay ang kanyang kaalaman, ang kanyang thoughts ay hindi kayang arukin ng kahit na sinong tao. So sino sa atin dito ang may karapatang magsabi na hindi niya naiintindihan kung ano man ang nararamdaman natin bilang tao? No? So sabi ko nga, I don't care with other people. What I care is that my family loves me and that my God is understanding me. Na I even talked about this anong confession. I confessed this with a priest. And then as I told him, I do not want to displease my God. Kaya lang I cannot change who I am. This is who I am. So I hope my God will understand. I keep on saying my God because we have different ideas of who God is in your life. So this is how I see my God. A kind and loving God who would take me in, no? Well, however and whatever the circumstance is. So sana mga kakape, magkaroon tayo ng kapayapaan sa desisyon na ginagawa natin sa ating buhay. Hindi kailangang mag-agree lahat ng tao sa paligid natin because they do not make us happy. We make ourselves happy. Happiness is a decision. No? That being said, are you happy with your decision? I'm happy with my decision kasi kung ano yung totoo, yun yung isa sa buhay ko. I won't live, kasi that's parang kung hindi man maging successful yung life ko ngayon, itong laban ko now would make a difference sa mga susunod na tao. Kasi nga, naging totoo ako, naging part ako nung visibility. Pero in the, yun nga, I'm thinking for the future generations na one day sana hindi na sila mahirapan, na hindi na magiging big deal, na hindi na siya kailangan i-define. Correct. Alam mo, nung ano nga, ay nagjo-joke na lang ako, no? When I decide na, yeah, this is me, alam mo, hindi naman nagbago ang kulay ng dugo ko. Pula pa rin siya. Hindi siya naging green. Correct. It's still me. Ang pinagkaiba lang, I know myself better now. Ikaw, are you happy then? Yes, very much happy. For as long na wala akong inagrabyado, wala akong tinatapakan, Correct. nakakapagpasaya ako, Mm-hmm. naibibigay ko kung ano yung meron ako, naibabahagi ko. Maraming straight guy, straight na babae, straight na lalaki, pero nangagrabyado, Correct. nandoloko. So, wala sa sexualidad yung pagiging mabuting tao. Kaya nga 'di ba sabi sa Bible, no, we are not saved because of what we do. We are saved because of our faith. Hindi natin kailangang magpakitang tao. Ang kailangan lang natin talaga ay yung sincere na faith sa kanya, no. Tingin ko 'yun lang ang mahalaga sa buhay natin. Maikli lang ang buhay. Let's be happy. Spend this precious time with the people that we actually love. No, not to please the people na hindi naman talaga tayo mahal. 'Di ba? Gusto lang nila tayong pagchismisan. Ano lang, 'di ba? Makikimarites lang sa Marites buhay lang. natin. So ibigay natin yung ating oras at buong atensyon sa mga taong totoong nagmamahal sa atin at tinatanggap tayo kung ano man tayo. Itong episode na to ay una sa mga episode pa under Buhay Bahaghari. I want to focus sa mga totoong nangyayari sa community. Paano ba tayo nai-incorporate sa society? Kasi sabi ng mga politician, di ba, na Part tayo. part daw tayo, di ba? Eh ngayon tapos na yung eleksyon, part pa rin ba tayo? I think it's more than just the parade. It's more than
even the concerts that we do for the celebration of the Pride, it's actually the daily activities. Paano ba talaga tayo tinatanggap? To wrap it up, any message para sa ating mga kakape na still struggling to make a decision and how they would accept this decision sa buhay nila? Para sa akin na just be good, always do good. Tandaan nating lahat na at the end of the day, husgahan tayong lahat sa kung ano yung ginawa natin mabuti sa kapwa. Just be yourself. Hindi dapat nakaangkla yung pagiging masaya natin sa ibang tao. Yes, totoo yan. Sarili natin dapat ang mag-set ng standard kung paano tayo magiging masaya. Yo, maraming salamat din. No? Thank you, Val. Thank you. Thank you, Kams. How about you, Kams? For me, so siguro unahin ko muna yung mga, parang may dalawa akong audience eh. Yung first audience ko, yung mga hindi pa na-out, pero at the same time, like may dependent sila sa family na hindi sila tanggap. So for me, ang akin muna, if tingin nyo maririsk talaga yung buhay nyo or yung pag-aaral nyo or anything, pag sinabi nyo about yourself, I would say, suspend it for a later time. Parang ang akin lang, galingan yung mabuhay ko ano yung gusto nyo. At the same time, magtago. Parang, it's just the reality. Yun yung sinasabi ko na, that's what I did. Kasi, gusto pa rin na, ayaw natin mawalan ng bahay. Kung wala pa tayong trabaho, ayaw nyo mapalayas, di ba? Or ayaw nyo, at least, yun nga, yung magkaroon kayo ng sobrang daming restrictions na hindi nyo na talaga magagawa, pati yung iba nyong gustong gawin. Doon naman sa ibang who can live independently, even though, yun nga, merong risk na itakwil sila ng family nila, then yun, go on, live your life freely, and iset nyo na expectations nyo na very low dun sa mga taong alam nyong, yun na, para magugulat kayo kung at least tinanggap ka, magugulat ka. So, syempre, magiging masaya ka. And then, kapag di ka naman nila tinanggap, well, expected mo na, hindi na masyadong masakit. Kumbaga, we have to understand na they won't really be able to understand us kasi di naman lahat ng minds. And lalo na kung matatanda na sila, we should understand that they came from very different time compared to from where we are now. So, parang hindi natin sila pwedeng ipilit kung talagang hindi nila kaya mag-evolve into our space and time now. Yun na yung kailangan nating maisip para at least, yun nga, yung expectations natin baba lang. Hindi tayo masyadong, though masasaktan pa rin tayo, of course, pero at least alam na natin, kumbaga ma-manage na natin yung reactions natin about it or towards it. Yeah, oo. The higher the expectation, the higher the frustration. Kaya wag tayo masyadong mag-expect na tayo ay tatanggapin ng bonggang-bongga. That's the downside. Kapag talagang you stand your ground, not everybody will respect and be happy for that. Let's just respect each other's opinions, no, and decisions. Thank you, Kams. So, thank you, Del. With my experience, it's best that you invest on yourself first. Know yourself first. Kilalanin mo muna ng maigi ang sarili mo. Ano ba talaga ang nagpapasaya sa'yo? At ano ang magbibigay ng kapayapaan sa'yo? Kapag alam natin kung ano ang mga kasagutan sa tanong na yon, kahit pa siguro presidente ng Pilipinas ang magbawal sa'yo, maninindigan ka kasi ito ang nagbibigay ng kapayapaan sa'yo. I always go back to that. What will bring you peace? Do it. And again, the God that I believe is the God of love. If what I feel for the person that I love is love, then how can that be wrong? Magandang umaga, tanghali, gabi ulit sa inyo mga kakape. Happy Pride Month and I wish you peace and happiness with whatever decision you make in life. Enjoy your coffee and enjoy life. Alright. Thank you.